Magandang araw po sa inyo. Kung inyo pong mamarapatin, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan sa aswang. Bali, kasama ko po ang aking boyfriend na mangyari ang karanasang sinasabi ko. Bago ko po simulan ang lahat, ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alexandria. Ang aking kasintahan naman po ay itago nyo sa pangalang Franz. Nasa edad na 21 years old, legal po ang aming relasyon sa aming mga pamilya. Wala po kaming problema sa tuwing nais naming matulog sa bahay ng bawat isa. Ayos lamang po yun sa aming mga pamilya. Sa katunayan nga po, ay kahit na walang okasyon at kapag nais lamang naming magsama, ay hindi na sila tumututol pa. Hindi rin naman po kasi namin nakakalimutan ang aming mga tungkulin sa aming mga pamilya. Kahit naman po na may mga isip na kami at minsan ay sinasabihan na kaming magpakasal at mamuhay bilang mag-asawa, ay ngumingiti lamang kami bilang tugon. Sa totoo po kasi ay wala pa kaming planong magpakasal dahil nais pa naming tulungan ang aming mga pamilya. Sa tinagal ng relasyon namin ni Franz ay noong gabing yun lamang po ako nakaranas ng ganoong pangyayari. Kahit makailang beses na po akong nakakabalik sa bahay nila, ay yun ang unang beses na nagkaroon ako ng karanasan sa aswang. Hindi rin namin inaasahan noon na mangyayari yun. Nakasanayan na po namin ni Franz na bago matulog ay tumambay muna sa labas ng bahay. Nagkukwentuhan pa kasi kami na umaabot minsan ng ilang oras. Wala naman akong pinag-aalala dahil kasama ko naman ito at alam kong hindi ako nito pababayaan kung may mangyari mang hindi maganda. Lagi naming tambayan sa labas ng kanilang bahay ang ginawa niyang duyan. Malapit yon sa mga puno ng saging at papaya. Marami kaming pinag-uusapan ito na kalokohan o kahit mga kababalaghan man. Hindi naman ako nakakaramdam ng takot kahit na medyo madilim na sa parting yon kapag nagkukwentuhan kami ng mga nakakatakot. Kasama ko naman kasi ito at hindi na naman ako naniniwala hanggat hindi ako nakakaranas. Nang gabing yon ay nagkukwento noon sa akin ng aking kasintahan. Tungkol yon sa malaking puno ng mangga sa harap ng kanilang bahay na dinadaanan namin. Matanda na raw kasi yon at kapanahunan pa ng kanyang mga lolo na ama na kanyang ama. Namangha pa ako noon sa kwento nito dahil bibihira na ang mga ganon katandang mga puno sa ngayon. Kadalasan ay pinuputol na kasi ng mga tao. Hindi rin namumunga ang puno ng mangga na yon. Ngunit hindi pa rin naman nawawala ng berdeng mga dahon. Sa katunayan ay napakaganda nitong tingnan sa tuwing nasisikatan ng araw. Noon raw, sabi ni tatay, ay may nakitang hulman ng tao na nakatayo riyan si Lolo. Yun pa ang sabi niya sa akin na naging dahilan naman para manindig ang aking mga balahibo. Hindi ko naman alam noon kung bakit ganun na lamang ang paninindig ng aking mga balahibo sa katawan. Gayong hindi naman ako natatakot. Marahil ay dahil sa malamig na hangin dala ng gabi ng mga oras na yon. Hindi naman ako nagpalata noon na nilalamig ako. Nais ko pa kasing malaman kung ano yung kwento ng puno ng mangga na sinasabi nito. Tinanong ko pa nga ito kung anong kasunod na nangyari, kung kaya agad naman ito nagsalita. Hindi naman daw tao nakitang yon ayon pa kay tatay. Sabi nila ay baka mga itim na elemento raw yun. Napatango na lamang ako sa sinabi nito. Ilang minuto rin kaming nanahimik noon. Natutulog na rin kasi noon ng mga tao sa kanilang bahay. Napatingala pa ako noon sa kalangitan bago muling nagsalita si Franz. Muli naman ako nakinig rito sa kanyang pagkukwento. Nasa kalagitnaan ito ng kanyang pagkukwento nang mapatigil ito. Ilang segundo ring tumigil habang nakatitig lamang sa puno ng saging na naroon malapit sa pwesto ng duyan kung saan kami naroon. Walang ano-ano ay nagpatuloy ito sa kanyang pagkukwento. Subalit, hindi pa rin naaalis ang kanyang mga tingin sa parting yon. Wala na ako nagawa pa kung hindi ang tingnan na rin ang parting yon. Nagtaka naman ako noon dahil wala naman ako nakikita na kahit na ano roon. Hindi ko maintindihan noon si Franz kung bakit hindi nito maialis ang tingin sa parting yon. Ayos ka lang ba? Tanong ko pa rito kung kaya napalingon ito sa akin. Napangiti naman ito ng alanganin at sinabing ayos lamang siya. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa naging sagot niya. Ramdam ko kasi noon na may bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit ayaw lang nitong sabihin sa akin. Pinabayaan ko na lamang ito kung ayaw niya magkwento tungkol sa kanyang iniisip. Napatigil na rin ito noon sa pagkukwento at nag-ayang pumasok na kami sa kanyang silid. Napatango na lamang ako rito bilang tugon at naunang maglakad sa kanya. Nilingon ko pa ito subalit hindi pa ito umaalis sa duyan at nakatitig na naman sa parting yon. Hindi ko naman noon alam kung bakit. Tinawag ko na lamang ito at sumunod naman ito sa akin. Nakahiga na kami ng gabing yon. Tahimik lamang ito na labis kong ipinagtataka. Napabangon pa ako noon upang tingnan kung natutulog na ba ito. Nakatitig lamang ako rito nang mapagtantong tulog na ito. Hinayaan ko na lamang ito at bumalik na ako sa pagkakahiga. Pinilit ko ang aking sarili na matulog dahil hindi pa ako dinadalo ng antok. Panay pa ang bangon ko dahil pakiramdam ko noon ay hindi ako komportable sa aking pagkakahiga. Tila ba namamay ako na hindi ko maintindihan. Napagpasyahan ko na lamang noon na maupo at maglaro sa aking cellphone.
Bandang mga alas 11 ng gabi na noon. Subalit gusto ko pa noong tumambay sa duyan na nasa labas. Hindi ko naman alam kung bakit gustong gusto kong maupo at mag-isip sa madilim na gabing yon. Hindi ko napigilan ang aking sarili noon na lumabas ng bahay. Dahan-dahan pa akong naglalakad para hindi makalika ng ingay. Tinahak ko ang daan papunta sa duyan. Nang marating ko ang duyan, ay agad akong napaupo. Napatingala ako sa kalangitan habang dinaramdam ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Napakatahimik ng gabing yon. Nakakagaan ng pakiramdam ang tahimik na paligid sa ilalim ng buwan bilang nagsisilbing ilaw. Ilang minuto pa akong nasa ganong posisyon nang magsimula ako sa pagikap. Napahiga na ako noon sa duyan. Napapikit na rin ang aking mga mata. Habang nakapikit ako noon, ay nakinig lamang ako sa mga ingay na nasa paligid. Nagsimula kasi magkaroon ng ingay ang pagkunin ng ibon na hindi ko naman alam kung ano ang tawag. Hindi naman ako natakot ng mga oras na yon hanggang sa hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Oh, anong ginagawa mo rito? Bumalik na tayo sa loob. Delikado na rito dahil gabi na. Agad naman akong napadilat ng aking mga mata nang marinig ko ang tinig ni Franz. Nakatayo ito sa aking likuran. Napatanong pa ako rito na sinagot naman ito ng diretsyo. Hindi mo ba nakita ang nakita ko kanina? Tanong pa nito sa akin na lapis kong ipinagtataka. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit bigla na lamang akong kinabahan. Nagsimula ng manindig ang aking mga balahibo sa batok dahil sa malakas na hanging umihip. Akmang maglalakad na sana kami nito nang magsimulang umingay ang mga paghuni ng tiktik. Nako, lagot na. Yun na lamang ang narinig ko na nasabi ni Franz. Lumapit naman ito sa akin at hinila ako papunta sa kanilang bahay. Dali-dali kaming naglakad patungo sa kanilang bahay, subalit nasa harapan pa lamang kami ng puno ng papaya ay napahinto kami sa paglalakad. Huwag ka matakot Saad pa nito sa akin. Nang una hindi ko pa ito maintindihan. Subalit nang maging klaro na ang aking nakikita ay nagsimula na akong matakot. Sa daang aming madadaanan ay may nakaabang sa amin. Hindi ko makita ang kabuuan nito. Itim ang balat nito na tila ba napupuno ng langis dahil sa kintab. Buwagag ang buhok nito. Napatingin ito sa amin ni Franz. Ng mga oras na yon, tila ba hindi ko maigalaw ang buhok kong katawan dahil nanginginig na ito. Hindi ko na rin noon magawang magsalita pa dahil pakiramdam ko na kapag magsasalita ako ay susugod dito sa amin ni Franz. Nakakatakot ang mga titig nito dahil sa nanlilisik niyang mga mata. Ang kamay nito ay nakalagay pa sa kanyang bibig at ang isa naman ay inilahad nito sa amin. Hindi ko alam kung bakit pa ito naglalaway. Ilang sandali pa kami sa ganoong posisyon ni Franz nang magsimula itong maglakad patungo sa amin. Nakaupong palaka ito habang naglalakad. Maigpit pa rin noon ang pagkakahawak sa akin ni Franz. Ganon rin ako rito. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng labis na takot. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung tao ba ang nasa aming harapan o hindi na. Marahil ay naramdaman ni Franz ang aking pagtataka sa mga nangyayari kung kaya't nagsalita ito. Marahil siya ang balibalitang bagong yanggaw dito sa aming lugar. Ang umuwi galing sa trabaho nito sa ibang lugar. Noon lamang naliwanagan ang aking isipan na mga oras na yon ay hindi tao ang nasa aming harapan, kundi isang aswang. Hindi pa man kami nakakaalis ni Franz sa sitwasyong yon, ay marami ng tanong ang nasa aking isipan. Patuloy pa rin itong gumagapang patungo sa aming posisyon hanggang sa mapasigaw na ito. Napatingin naman ako rito mula sa aking pagkakayuko. Hindi ko kasi maiwasan noon ang matakot dahil sa aking nalaman na yun rin kasi ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ako ng aswang. Laking pasasalamat na lang namin noon dahil nagising ang ama ni Franz. Nagawa nitong itaboy ang aswang matapos ang sabuyan ng asin. Nakita ko pang tumakbo ito paalis habang hawak-hawak ang parting natamaan ng asin. Agad naman kaming sinundo ng ama ni Franz. Hindi naman kalayuan ng bahay nila Franz, subalit ng mga oras na yon ay ramdam namin na tila ba napakalayo namin sa pinto ng kanilang bahay. Sa katunayan ay humigit kumulang 15 hakbang lamang ang kanilang pintuan mula sa aming pwesto. Kahit noon, hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun na lamang naramdaman namin ni Franz. Nang makarating na kami sa bahay nila, ay isinara ng mabuti ang kanilang pinto. Sinabi naman sa amin ng ama nito na huwag na naming ulitin pa ang tumambay sa kanilang duyan. May bagong yanggaw kasi sa kanilang lugar at hindi maiwasan ang mga ganitong engkwentro kapag ganon. Napatango na lamang kami at tumingin ng pasensya sa mga ito. Pinagsabihan na lamang nila kaming matulog na lamang, kung kaya sumunod na lang kami. Habang nakahiga kami ng gabing yon, ay sinabi sa akin ni Franz kung bakit ito nakatitig sa parting yon. Dahil na mga oras daw na yon, ay nakita na niya ito roon. Hindi lamang niya sinabi sa akin at nag-ayang matulog dahil ayaw nitong matakot ako. Mabuti na lamang at nagising siya na wala ako, kung kaya sinundan niya ako. Dahil malamang kung hindi ay maaaring ako ang unang nabiktima ng bagong aswang sa kanilang lugar. Napatango na lamang ako nang malamang yun pala ang naging dahilan kung bakit hindi niya may alis ang kanyang mga titig doon. Dahil sa nakita niya roon na isa palang aswang ang nagmamasid at naghihintay lamang na makapambiktima. Simula na mangyari yon, hindi na kami tumambay pa. Nawala na rin naman daw ang bali-balita ilang araw matapos ang gabing yon. Nagkaroon rin sila ng aso upang makapag-ingay kung may tao sa labas ng bahay nila. Wakas.